Dito tayo mga kababayan kay Harry Roque. Mga kababayan, anong gusto ninyong isunod natin pag-uusapan? Si Harry Roque o si Leandro Libiste? Dito na lang tayo kay Harry Roque. So ngayon mga kababayan, ito po yung kay Harry Roque. Ano yung kay Harry Roque, Kent? Ito na mga kababayan. Si Harry Roque, mga kababayan, ay hinamon, no? Hinamon itong mga pamilya ng biktima di umano sa war on drugs ni Digong na maglabas ng death certificate. Kung meron ba daw talagang namatay sa tukhang. Ito na nga mga kababayan. Alam nyo, minsan ayaw ko nang pumatol dito kay Harry Roque. Yeah? Ayaw ko na sanang reaksyonan itong mga statement niya. Alam nyo, sa totoo lang, mga DDS, alam ko namang mga bobo kayo, pero hindi kayo bulag. Hindi kayo bungol. Yeah? Naintindihan nyo namang bungol at bulag. Yeah? Alam nyo naman yung salitang bungol at bulag. Pero bubo nga lang kayo. Bakit? Ito po mga kababayan, ang sabi ni Harry Roque, no? Sa totoo lang, pilit talagang linlangin, no? Pilit na linlangin ni Harry Roque itong mga bubong DDS. Bakit? Ito mga kababayan, pakinggan ninyo. Sabi ni Harry Roque sa kanyang statement sa Pilipinas Today, ayan, hinamon niya itong mga biktima sa war on drugs ni Digong. Pakita nyo nga ang mga death certificate na pinatay sa war on drugs. Wala namang may pakita. Yan ang sabi ni Harry Roque. Ipakita daw natin sa mga anti-Duterte kung meron ba daw death certificate sa mga pinatay noong war on drugs ni Digong. Harry Roque, putang ina mo. Abogado ka. Pero yung pagiging abogado mo, kinain mo. Una, death certificate ba ang hanap mo? Paano kung isampal sa'yo ng magulang ni Kian de los Santos yung pagkamatay niya dahil na biktima siya sa war on drugs? Anong masasagot mo dyan? Diba? Paano mo sagutin yan, Harry Roque, kung isampal sa pagmumukha mong para kang si Winnie the Pooh? Diba? Biruin mo, magpakita daw tayo ng death certificate mga anti-Duterte kung meron ba daw sa panahon ni Digong na death certificate dahil biktima sa war on drugs. Putang ina naman Harry Roque, oh. Diba? Pasalamat kami, hindi kami DDS. Kasi kung DDS kami ngayon, maniniwala kami sa iyo. Diba? Alam mo, sa totoo lang Harry Roque, sa dami-dami mo na sinasabi, walang naniniwala sa iyo. Bakit? Ultimo nga kaso mo, hindi mo maharap-harap. Tapos ngayon magsasabi ka nga, ipakita ninyo mga anti-Duterte kung meron ba kayong death certificate na may biktima si Tatay Digong sa kanyang war on drugs. Putang ina Harry Roque, oh. Si Kian de los Santos, yung batang babae na 9 years old. So ano yun? Kwento lang. Si Kian binaril mismo ng magulang niya kaya tumba. Nakita mo naman yung video, 3 pulis nga nakulong. Diba? Kalat na kalat yan. Yung issue ni Kian, hindi pa ba ebidensya yung death certificate ni Kian? Putang ina mo. Hindi pa ba ebidensya yung mga magulang na umiiyak na sinamahan ng National Union of the Lawyers in the Philippines na pinangunahan ni Atty. Conte at ni Nicol Minares? Hindi pa ba sapat yung death certificate nun kung paano napatay yung mga anak nila na sinalvage dito, natumba dito, binaril doon, tinukhang dito, tinakang doon? Hindi pa ba yung death certificate? Nakatelevised, kaya nga pinasara ni Digong yung ABS-CBN, Rappler, na pinakulong si Maria Risa, pinasara ang ABS-CBN kasi alam niya na ang ABS-CBN at Rappler malakas mag-research. Diba? Yan ang isipin mo, Harry Roque. Putang ina to si Harry Roque, oh. Lilinlangin mo pa.
Lilinlangin mo pa yung mga DDS at sasabihin mo, sa mga anti-Duterte. Alam mo, sa totoo lang, Harry Roque, maskin DDS, sasampalin ka ng katotohanan. Yung mga DDS, hindi mo malilinlang. Ako, ang dami kong kaibigang DDS na mga matatanda, pero yung pagkamatay ni Kian De Los Santos, hindi nila yan. Hindi nila yan may tanggi. Ang dami kong kaibigang DDS dyan dati, mga supporter ni Migs. Ang dami kong, pangalanan ko pa ba isa-isa? Yung mga nasa sa Singapore, mga kaibigan kong mga matatanda. Yung mga nasa Hong Kong, nasa Japan, yung nasa Saudi, nasa Europa. Mga DDS dyan marami. Matanggi ba nila yan? Yung pagkamatay ni Kian De Los Santos? Yung death certificate? Matanggi ba nila yung inamin ni Digong na may nadamay na bata, may nagluluto na binaril niya? Tapos maghanap ka ngayon ng death certificate. Ito, Harry Roque, pakita ko sa'yo. Di pumunggil ka, Harry Roque, apaka bobo mong animal ka. Lilinlangin mo pa. Ito mga kababayan, mga biktima ni Duterte. Ito mga kababayan. Mula Madrid, Spain, lumipad papuntang Pilipinas, Ayan sina pa, Pilar Lafuente at Alberto Bello. Ayan pa, Halos 4 na taon din nilang hinintay ang pagkakataong ito. Ang makaharap ang tatlong pulis na inaakusahang pumatay sa kanilang anak na si Diego noong Enero 2020 sa Siargao. Rabia y dolor porque son los asesinos de las personas. Diba? Sabi ni Alberto, mahirap para sa kanilang makaharap ang mga pulis. Pero kailangan nilang makita ang kanilang mga mukha. No sé hasta qué punto, porque... Diba? Si Diego Lapuente, isang negosyante sa Siargao, binaril kasi nasa watchlist daw na pinaka-drug lord. Iputang ina, paano naging drug lord yan? Isang Espanyol, turista. Diba? Si Kian De Los Santos. Ito pa, Kian De Los Santos, mga kababayan. De Los Santos. Diyos ko naman, Harry Roque. Sa area, kilala sa ron Isang drug suspect ang ipresenta ng Caloocan City Police na nagsasabing drug runner si Kian. Nakunta ko na po sa cellphone yung neneng. Sige na po mag-abang sa manto. Salubong lang po. Daan lang po. Kaliwaan lang po. Diretso na. Drug runner daw Sa si area, Kian. kilala sa ron Ang tawag na doon ng mga tao ron is addict, pusher. Ngayong napatay na siya, mabait na siya. Diba? Ngayong napatay daw, mabait na daw. Utang ina, paano hindi mabait? Ipatay na, hindi nga gumagalaw. Para lang yung mabait pagdulog. Diba? Grabe, ganun ang mga palusot nitong mga pulis nung panahon ni Digong na bumaril kay Kian. Nagbitbit sila ng isang witness na addict daw si Kian, runner daw, pusher daw. Tapos ngayong namatay na, mabait na siya. Kita mo? Ganyan ang rason ng pulis. Nung namatay na daw si Kian, mabait na daw siya. Putang ina, di ba? Paano hindi ka mabait? Hindi ka na gumagalaw. Apaka-bobo nitong mga hayop na to. Ayan pakinggan niyo ha. Area, kilala sa ron Ang tawag na doon ng mga tao ron is addict, pusher. Ngayong napatay na siya, mabait na siya. Di ba? Ngayong patay na siya, mabait na siya. O putang ina, di ba? Anong palusot ng pulis? Ngayong patay na daw, mabait na si Kian. Putang ina, anong klaseng rason yan? Nung namatay daw, mabait na siya. Putang ina, paano hindi ka mabait? Hindi ka nakagalaw, patay ka na nga. Talagang mabait ka pa sa lahat ng mabait. War on drug victim na si Kian De Los Santos kinukonsiderang maging santo. Pinalisan ng Reporters Note ang lugar kung saan nangyari ang pagpatay. Dito po mismo natagpuang nakasubsob at wala ng buhay si Kian De Los Santos. Ma'am Elizabeth, Sa forensic sino po? analysis ng Public Attorney's Office, 3 tama ng bala ang tinamo ni Kian. Lahat po fatal. At ayon po sa forensic investigator, ang unang shooter posibleng nasa paanan ng biktima na siyang bumaril sa kaliwang likuran niya at sa kaliwang bahagi ng ulo sa bandang tenga. Ang ikalawang shooter naman ni Kian posibleng pumwesto raw sa kaliwang tagiliran na siyang bumaril at tumama sa loob ng kaliwang tenga ng biktima. Putang ina, kita ninyo, kinarni ninyo yung bata. Meron dito sa harap, meron sa likod, meron sa gilid.
talagang patay ka. Di ba? Tapos ang sabi, ngayong patay na siya, mabait na siya. Putang ina naman, oh. Sino pa bang magiging masama nung patay na? Ma'am Arlene Pabular, maraming salamat po ma'am sa iyong super chat. Pa-shoutout ako Ken sa aking asawa na si Jude Antonio Abilgas. Get well soon. Ayan. Nakaka-good vibes. Ayan, salamat po ma'am. Wala kaming sawang manood sa channel mo. Salamat po ma'am Arlene at sa asawa mo po si Sir Jude Antonio Abilgas at sa mga kiddos mo dyan. Ayan, maraming salamat po. Nakita mo pa yung lamok na nagbingbangan. Oo, lumipad kasi. Hindi, puti kasi yung paligid ko dito. Kaya nakikita ko siya pag lumipad ganyan. O punta siya doon. Oh, hindi ko nga naabot. Gaganunin ko sana eh. Yeah. Ma'am Yasil Valkyrie. Ayan, may galap shoutout po. Yasville Valkyrie. Ayan, may galap shoutout po. Diba? Ma'am Guru, ako USA. Hello po. Kita nyo mga kababayan, tapos sasabihin ni Harry Roque, maglabas kayo ng death certificate sa mga biktima kung meron ba. Diyos ko naman, Harry Roque, anong klaseng panluuto na naman yan? Anong klaseng panlilinlang na naman sa mga kapwa mo DDS yan? Sino na naman maniwala sa inyo dyan? Sino na naman ang lilinlang mo patungkol dyan? Eh, anong tingin mo doon sa mga tinulungan? Diba? Ni Attorney Conte, ni Nicole Minares at ng National Unions of Lawyers. 'Di ba? Sa NUP. Diyos ko naman, mga kababayan. No, ito pa ha, mga kababayan, i-search ko dito. Malay natin, makita natin. Ito. Mga biktima ni Digong sa war on drugs. Kita natin yung mga image dyan ha. Oh. Naghahanap ka ng certification. Ayan tignan mo yung mga bit-bit nila, mga plaka. Ayan, mga magulang yan ng mga biktima ng mga pinatay ni Digong. Imposible naman na magiging complainant yan. Magiging witness yang mga yan. 'Di ba? Kita nyo yan? Imposible naman na yung mga yan naghahawak ng placard na yan, na yung mga picture ng mga anak nila, ay walang hawak ng mga death certificate yan. Imposible. Ito mga kababayan. Ganito yan, Harry Roque, paalala ko sa iyo. Hindi po ikaw lang ang abogado sa Pilipinas. No? Marami pong abogado na mas matalino sa iyo. Totoo, patalinuhan ka lang pero sinungaling ka eh. Hindi ito kukunin ng mga abogado at walang tatayong abogado na mga biktima ni Digong. Mga kababayan, kung hindi kumpleto ang mga requirements dito. Una, paano ka maging biktima ni Digong kung wala kang ipakitang death certificate? Di ba? Ken, sino ang tatay ni Kian? Kasi may anak ng kapatid ko sa ama, De Los Santos ang apelyido. Di ko po alam, Ma'am Esther. Basta taga Caloocan. Wala nang masabi si Butanding. Diba, Sir Henry? Piruin mo, sasabihin mo maglabas kayo ng ebidensya, maski death certificate, sa mga biktima daw ni Digong sa war on drugs. So, sino ito, Harry Roque? Imposible naman na magiging complainant yan ni Digong sa ICC kung mga walang death certificate yan sa mga anak nilang napatay sa tukhang. Putang ina to si Harry Roque, lilinlangin mo pa yung mga DDS. 'Di ba? Sa Caloocan ang pinakamaraming tinukhang. Imposible naman ang statistic ng Caloocan hindi makapagsabi. Nandiyan ang mayor ng Caloocan, si Aldo, tawag dito si anong pangalan nun, yung maliit. Paki-comment ka mga kababayan, sino yung mayor ng Caloocan? Anak ni Uka. Yung kalaban ni Trillanes. Pwede nyo namang itanong eh. Di ba, Harry Roque? Si Malapitan, si Along. Imposibleng hindi alam yan nandyan si Along. Alam ng panahon ni Along, mayor siya noon. Noong uso ang tukhang. Si Malikse, si Along. Handyan naman yung listahan ng mga pinapatay. Caloocan ang pinakamaraming pinatay nung war on drugs ni Digong. Tapos tatanungin mo, magbigay kayo ng death certificate? Harry Roque naman. 'Di ba? Huwag naman ganun.
Huwag namang tanga. Lilinlangin mo na naman yung mga DDS. Si Along, nandyan pa si Maliksi, nandyan pa si Irisi, di ba? Marami yan sila dyan. Mga magkakatabi yan. Si Uka, si Along, si Maliksi, sino pa? Yan pa si Irisi, nandyan pa si Tiangco, di ba? Nabutas, Malabon, Caloocan, dikit-dikit yan eh. Kita mo yan. Tapos sasabihin mo, magpakita kayo ng death certificate ng mga biktima ni Digong. Putang ina mo naman, Harry Roque, mapapamura ka na lang talaga. Lilinlangin mo pa yung mga DDS. Bubo na nga, bubuhin mo pa. Putang ina niya. Baka Harry Roque, pag isinampal ni Trillanes sa'yo yung patunay, mahihiya ka naman. Baka Harry Roque, pag isinampal ni Trillanes sa'yo yung tawag dito, patunay na may mga death certificate sa war on drugs ni Digong, magugulat ka. 'Di ba? Yung iba nagmamakaawa na huwag silang patayin. Totoo 'yan, Mamaria. Diba? Biruin nyo, nung si Digong inaresto ni General Torre, nagalit si Baste, hindi man lang daw pinakain. Tapos sabi naman ni Kitty, pinakain, pansit lang. Tapos pinatulog pa konti, tapos naka-oxygen, pero yung tubo hindi naman nakasaksak sa oxygen, pero nilagay sa ilong, padrama-drama. Oo, bakit? Yung mga pinatay ba ni Digong, yung mga tinukhang ba ni Digong, pinakain ba muna ng pansit? Pina-oxygen ba muna? Pinatulog ba muna? Bago tinukhang? Hindi naman. 'Di ba? Tapos sasabihin ninyo, kawawa si Digong, Lord, tulungan si Digong. Putang ina nyo naman mga DDS. Pagkatapos sabihin ni Digong na, 'di ba? Pagkatapos sabihin ni tawag dito ni Digong na stupid ang God, tapos hihiling kayo ngayon na tulungan mo naman si Tatay Digong, Lord, i-guide mo, Lord. Putang ina. Hindi kailangan ni Lord ng tulong kay Digong. Ay, hindi kailangan ni Digong ng tulong ni Lord. Bakit? Pagkatapos niyang murahin, hindi daw nakakabilib kasi Panginoon, tapos hinahayaan daw ng Panginoon na ipako siya sa krus. Kung siya daw ang Panginoon, makapangyarihan siya, sana daw pinatay niya lahat yung mga papako sa kanya, o di ba? Kita niyo, ganyan kapilosopo si Digong. Ay, nako. Ay, naku, nag-oxygen, tapos hindi nakakabit yung hose ng puti, di ba sa oxygen yung transparent na hose? Hindi nakakabit dun sa tangke. Sinong inaano nila? Sinong pinagluluko nila? Ay, naku, bobo, mga tanga-tanga. Tapos, kukwestiyonin, magbigay ng example daw na death certificate. Tangina mo, Harry Roque. Ang balusin ko yung uso mo, kikita mo.